po sa ating 365 daily devotion, Pastor Hazel Hope. So, ang topic po natin for today, anong kalakaran ng Diyos na hindi nagbabago? At mayroon tayong concept na unchangeableness. God's immutability means he never changes in beings, attributes, purpose, or promises. He is the same yesterday, today, and forever. God's character remains constant. This assures believer that his word, covenant, and saving purpose stand of him. All creations of him and faith. God is the eternal rock and refuge who secures our confidence. At makita natin ito sa Numbers 23 verse 19. Sabi po dito, God is not human, that he should lie, not a human being, that he should change his mind. Does he speak, then not act? Does he promise and not fulfill? Sa Tagalog po, ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling, ni anak ng tao na nagsisisi. Sinabi na niya, hindi niya gagawin, o sinalita pa niya at hindi niya tutuparin. At ngayon po, makita po natin ito sa isa-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic natin for today. Simulan po natin sa teaching. First teaching, God's word is trustworthy. So, yung mga salitang binibitaw mo pala ng Panginoon sa Kristo is meron siyang pangahawakan. At syempre, kapaniwala yung salitang binitawan ng ating Panginoon. Sa second application, God promise is sure. So, yung mga pinapangako pala sa ng Panginoon sa Kristo is sigurado pala yun na mangyayari at tutuparin ng ating Panginoon. So, sa ating third teaching, God's character is consistent. So, yung character pala ng Panginoon bilang isang Diyos is consistent siya at hindi siya magbabago. So, dadako tayo ngayon sa ating application. First application, read and understand God's will in the Bible. So, basahin pala natin at kailangan din natin unawain kung ano yung will ng Panginoon sa buhay natin. So, sa second application, rely on God's sovereign plan and promises. So, kailangan pala natin mag-rely sa kung anong plano ng Panginoon sa buhay natin. At syempre, yung mga pangakong ibinigay niya sa atin. So, sa ating third application, rest in God's constant nature and character. So, kailangan din pa natin magpahinga sa kung anong character yung binibigay ng Panginoon na hanggang doon na lang tayo or kung sino yung Panginoon. So, sa ating discussion, we can practically rest in God's promises and faithfulness para sa amin. Kailangan mo na magantay kasi nga lahat na pinapangako ng Diyos is totoo at magkakatotoo. So, sa ating alternative question of what we learn from this devotion. So, tulad ko sa devotion natin na hindi natin kailangan baguhin yung Panginoon. Maniwala lang tayo sa kung sino siya. Now, kanya practically apply devotion. So, ma-apply ko sa sarili ko devotion natin yung sa pagkita na kailangan natin magantay sa pinapangako ng Panginoon dahil pinangako niya na yun, gagawin niya yun. And syempre, sa lahat ng sinasabi ng Diyos is mayroong katotohanan at mangyayari. So, ayun lang po for today's discussion. Thank you for watching.